Riza, pinapakinggan mo ba ako? Inis na tanong ni Ria, ang mami ng dalaga. Inis na napalingon si Riza dahil sa sinabi ng kanyang ina. Mom, nakikinig po ako. Pero please, ayoko sa kung anong napagkasunduan. Isa pa, nasa modern era na tayo. Hindi naman lahat tayo makakaalam ng kasunduan na yan. Iha, maraming training ang ginawa natin for this. Tapos yan ang sasabihin mo sa akin? This is one of your responsibilities as Duchess. Kastigo ni Ria. Bilang tagapagmana ay kailangang gawin ni Riza ang lahat ng utos ng kanyang magulang. Pero matapos ang sagutan ni Riza at ng mommy niya, palihim na umalis ang dalaga sa bansang yon upang gawin ang bagay na dati niya pang inaasam. Sa kabilang banda, Tatang Dennis, nasa labas po ang lahat ng pinabili niyo. Nakangiting wika ni Fidel at inaabot ang kanyang susi sa matanda. Nako iho, hindi mo naman na kailangang mag-abala. Nakangiting sagot ng matanda. Bumisita nga pala rito ang kapatid ko nung nakaraan lang. Yung nabanggit ko sa yung bagong caretaker mo rito na nirekomenda ni kuya. Kakaumpisa niya lang nung nakaraang buwan. Pagbibigay alam ng matanda. Sayang naman po. Hindi kami nagkaabot ni Tatang Dante. Yung sa sweldo naman po ng caretaker, isasabay ko na lang po sa inyo para kayo na pong kumausap. Akit na po muna ako, Tatang. Wika ni Fidel. Pag-akyat ni Fidel sa ikalawang palapag, natunghayan niya ang babaeng naglilinis ng sahig. Agaw atensyon sa kanyang paningin ang balat nitong kasing puti na ng labanos. Siguro laki sa Maynilang babaeng to, kaya malakas sa gluta. Bibihirang mapuputi rito sa probinsya. At lalong bibihira na makakuha kami ng maputing caretaker. Tinalo niya pang perlas sa pagiging porselana. Komento ng binata sa kanyang isipan. Ngunit nang humarap ang babae, parang nakakita si Fidel ng isang reyna sa malayong kaharian. Napatitig siya sa mga mata nitong tila nangungusap. If I could describe a goddess, I'd definitely describe this woman. Wika ng binata sa isipan. Nang tumikhim ang babae, ay doon lamang nakahuma si Fidel. Good afternoon po, sir. Ako po pala si Ray. Bago lang po akong caretaker, yung nirekomenda po ng kapatid ni Tatang Dennis. Tura ng dalaga. Kahit ang boses niya, nakakahumaling pakinggan. Para siyang nangungusap na anghel. Damn it. Baka inaantok lang ako at ganitong naiisip ko. Sambit ng binata sa isipan. Nasabi nga sa akin ni Tatang Dennis ang tungkol sa'yo. Buti, kilala mo ako. Pinakita po ni Tatang Dennis ang litrato niyo sa akin. Sagot naman ng dalaga. Napatango na lang si Fidel pero hindi pa rin nawawala ang pagsusuri niya sa kabuuan ng dalaga. Bahagya namang nakaramdam si Ray ng pagkailang dahil sa pagtitig ni Fidel sa kanyang labi. Sir, mauna na po ako. May lilinisin pa po ako sa baba. Pagbibigay alam ng dalaga na tinanguan naman ni Fidel. Nang makawala si Ray sa nakakapanlambot na titig ng kanyang amo, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Bakit naman ganun ang titig sa akin ng buskong yun? Namumukhaan niya kaya ako? Pero sabi naman ni Tatay Dante, ligtas ako sa lugar na to. Saad ni Ray sa kanyang isipan at nagsimula ng maglinis. Nang kinagabihan, nagluto si Ray ng makakain niya at ng kanyang amo. Wala namang ibinilin sa kanya si Tatang Dennis pero naisip niya na baka kasama sa kanyang trabaho ang pag-aasikaso ng kakainin ni Fidel. Siguro naman hindi pihika ng amo kong yun. Wika niya pa at umakyat sa silid nito. Nasaan na kaya yun? Tanong ni Ray nang hindi makita ang binata sa silid nito. Pero nang may marinig siyang boses, sinundan niya ito at nahinto siya sa guest room. Kakatok na sana siya sa pintuan ngunit nang mapansing bahagya itong nakabukas,
Sumilip siya sa loob ng kwarto. Doon niya nakita na may babaeng nakakandong sa kanyang amo. Agad siyang napasigaw at nabagsak pa ang tray na dala. Ray? Tura ni Fidel sa dalagang nakaumang ang labi habang hindi makapaniwalang nakatitig sa kanya. Sorry po, hindi ko sinasadya. Sagot ng dalaga at sinimulang damputin ang lahat ng nakakalat sa sahig. Sa isipan ni Ray, gusto niyang batukan ang kanyang amo dahil hindi nito sinasara ang pintuan. Dapat pinibigyan niya ng pag-iingat ang babaeng nakakasama niya. Untag pa niya sa kanyang isipan. Bago makaalis si Ray, ay may kamay na humawak sa kanyang siko kaya napapiksi siya. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Fidel. Rinig naman ni Ray ang pagtawag ng babae ng kanyang amo kaya hindi niya na maibalik ang tingin sa silid na pinanggalingan nito. Magdadala po sana ako ng pagkain. Hindi ko po sinasadya na sumilip. Sa susunod po kasi magsasara kayo ng pintuan. Ayoko na sanang maulit ang ganito, Sir Fidel. Saad ng dalaga. Napaangat naman ang kilay ng binata dahil sa kanyang narinig. Inuutusan ba ako ng sarili kong caretaker? Ani Fidel sa isipan. Hindi mo na kailangang dalan ako ng pagkain. Okay po. Yung braso ko, bitawan mo. Tugon naman ni Ray. Napatingin naman si Fidel sa kanyang kamay na nakahawak sa siko ng dalaga. Doon niya lang napagtanto kung bakit niya hinabol ang dalaga. Sumama ka sa akin. Gagamutin natin yung sugat mo. Ani ng binata. Hindi na po. Kaya kong gamutin to. Napag-aralan ko naman ng first aid. Naghihintay po sa inyong bisita nyo. Tura ni Ray pero hindi pinakawala ni Fidel ang kanyang siko. Marahang hinila ni Fidel si Ray papunta sa silid. Binalikan niya ang babaeng kasama niya sana sa buong magdamag. Ngunit nang makita ang kanyang caretaker, bigla na lang siyang nawalan ng ganang makipagsiping. Helga, please leave. Dala mo naman ang sasakyan mo, diba? Tura ni Fidel. What? Anong pinagsasabi mo? Don't tell me papawin mo ko. Ang layo masyado ng binyahe ko para lang sa'yo. Inis na sagot ng babae at sinamaan pa ng tingin si Ray. Hindi naman natinag si Ray sa babae. Bagkus, sinalubong niya ang tingin nito na parang nakakita siya ng walang kwentang bagay. Leave. Kung gusto mo, ipapahatid kita sa driver ko. Untag pa ni Fidel. Nagdadabog namang bumaba ang babae sa kama at pabalyang ibinagsak ang pintuan. Hindi mo na ako matatawagan ulit. Inis pang wika ng babae kay Fidel at lumabas na ng bahay. Hindi pa nakakahuma si Ray sa nangyari nang hilain na siya ng kanyang amo. Kinuha pa ni Fidel sa kamay niya ang tray na may basag na kagamitan. Let's go. Tura ng binata at pumasok na sa kanyang silid. Pumasok ka, hindi ako nangangagat. Tura niya pa nang mapansing nasa tapat lang ng pintuan ang caretaker niya. Sinunod naman ni Ray ang inutos sa kanya ni Fidel. Sinundan niya ito ng tingin at napangiwi na lang nang mag-umpisa na nitong gamutin ang sugat niya. Sana hindi mo inawakan agad. Caretaker ka pero parang hindi ka sanay sa paglilinis. Naiiling na wika ni Fidel. Napalunok naman si Ray. Halata pala talagang hindi ako marunong maglinis. Ang engot ko talaga. Tapos kanina, para pa akong nag-uutos sa kanya na isasara niya na sa susunod ang pintuan niya. Mahirap namang bawiin kasi baka lalong magduda. For 25 years, mas sanay talaga akong mag-utos kaysa utusan. Kastigo ni Ray sa kanyang isipan at bahagyang napayuko. Sorry po sir, hindi ko na ulitin. Kanina ka pa panay sorry. Hindi naman ako nagagalit. Ang akin lang, paano kung mas malala ang sugat na nakuha mo? Di mas malaking kargo ko. Seryosong tura ng binata. Napakagat naman ng ibabang labi si Ray at napabuntong hininga. Babayaran ko na lang pong nabasag.
Alam mo ba kung magkanong nabasag mo? Halos 1/4 ng sweldo mong katumbas nun. Hayaan mo na, mag-iingat ka na lang sa susunod. Sagot naman ni Fidel at ibinaba ng hawak na bulak. Ayos lang sa akin, basta wala akong utang na loob sa'yo. Kahit magkano pa pong ikaltas mo sa sweldo ko. Giit naman ni Rai. Napailing na lang si Fidel sa sinagot ng dalaga. Tapos na yung sugat mo. May extra ka namang ulam sa ibaba, diba? Kumain na tayo. Napatayo naman si Rai at bumalik sa dining. Sabay silang kumain at si Fidel na ang nagpresentang maghuhugas ng pinagkainan dahil sa sugat ni Rai. San ka ba naman nakakitang hamong naghuhugas ng pinagkainan nila ng kanyang tagalinis? Ang tanong, bakit ko ginagawa to? Wika ni Fidel sa sarili. Sa sumunod na araw, pumunta si Fidel sa bayan. Kaya naman, nang masolo ni Rai ang bahay, agad niyang tinawagan si Tatay Dante. Kumusta naman pong Mommy? Mahinang wika ni Rai. Maayos naman po ang kalagayan niya. Sa palagay ko naman, nagsisisi ng mami mo, my lady. Gusto niyo na po bang bumalik? Susunduin ko po kayo. Sagot naman ni Dante. Hindi po muna. Tsaka, iwasan niyong kakasabi ng my lady. Mamaya niyan marinig pa kayo ng ibang katulong. Tapos pabalikin agad ako. Gusto ko po munang masulit ang nalalabi kong oras. Alam ko namang pagbalik ko dyan, ipipilit pa rin ni Maming kasal na yan. Katwiran ng dalaga. Dahil madalas ay paiba-iba ang tauhan na nakakasama ng dalaga sa kanilang mansyon, tanging si Dante lamang ang naging malapit sa kanya. Buhat din naman nang mamatay ang kanyang ama, si Dante na rin halos ang naging tatay-tatayan niya. Naintindihan ko po, my lady. Rai. Sagot ng matanda. Maraming salamat po talaga. Pangako, iingatan ko pong sarili ko. Huwag po kayong masyadong mag-iisip tungkol sa akin. Sa oras na masulit ko ang bakasyon dito, magpapasundo po agad ako sa inyo. Aniya naman ni Ray. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Huwag mo masyadong linisin ang mga gamit dyan. Huwag ka rin masyadong magpapagod. Sa susunod, papupuntahin mo dyan si Delia para may katuwang ka sa ginagawa mo. Marahang wika ng matanda. Napangiti naman si Ray. Gagambalaan niyo na naman si Nanay Del. Ayos lang po talaga ako. Maraming salamat po, Tatay Dante. Nagpaalam pa ang dalaga at saka ibinaba ang tawag. Bagamat hindi naranasan ng dalaga ang pagmamahal mula sa kanyang ama at ina, biniyayaan naman siya ng Tatay Dante at Nanay Delia. Kung merong kayamanan at karangyaan ng pagiging si Rai sa Zulueta, meron namang kalayaan at kasiyahan ng isang Rai Cruz. Napangiti na lang si Raisa sa kanyang tinuran. Hindi napansin ng dalaga na nakatingin pala sa kanya si Fidel at marahan siyang pinagmamasdan. Meron talagang mali sa babaeng to. Nasobrahan ng pagiging pino niya. Kahit na simpleng pagpupunas niya ng lamesa, parang kakaiba. Ngayon naman yung ngiti niya, para kung nakakita ng modelo ng sikat na toothpaste. Pinuntahan ni Fidel ang dalaga upang tingnan ang iningitian nito. Gulat namang napalingon si Rai sa kanyang amo. Kanina pa po kayo? Bakit hindi niyo po ako tinawag? Anong iningitian mo? Balik tanong ni Fidel at pinagmasdan ang buong paligid. Doon lang napagtanto ni Rai na kanina pa pala nakatingin sa kanya si Fidel. Wala po. Natutuwa lang ako kasi tapos na akong maglinis. May iutos ka po ba? Takang nakatingin si Fidel sa dalaga. Wala akong iutos, pero wag mo na akong hatiran ng pagkain mamayang gabi. Sa labas na lang ako kakain. Okay po. Mabilis na sagot naman ni Rai. Matanong ko nga pala, may iba ka bang lahi? Hindi ka ba half Spanish? Alinlangan si Rai sa kanyang isasagot. Kung hindi siya magsisinungaling, baka lalo lang dumami ang tanong sa kanya ni Fidel. Kung magsisinungaling naman siya, magtataka ito sa kanya. Filipino lang po ako. Pinaglihi lang ako ng nanay ko sa isang sikat na aktres. Sino?
Hindi ko po matandaan ng pangalan. Bastang sabi ng nanay ko, sa foreigner ako pinaglihi. Mauna po muna ako, hindi pa tapos ang labahin ko. Nang tumango si Fidel ay nagmamadaling umalis naman ang dalaga. Pagpunta niya sa laundry area, doon lamang niya naalalang hindi siya marunong maglaba. Kung hindi ko to lalabhan, baka lalong magtakang amo ko. Kung maglalaban naman ako, baka makasira pa ako. Ay nako, bahala na. Untag ni Rai. Hinanap niya ang switch ng washing machine at sinimulan ang paglalagay ng mga damit. Mukhang tama naman ang ginagawa ko. Napangiti na lang si Rai nang umikot ang washing. Matapos ng halos 1 oras, binuksan ng dalaga ang kanyang washing machine. Ang masayang aura niya ay napalitan ng takot at kaba. Bakit ganito nang itsura nito? Tanong niya pa sa sarili. Iniangat niya ang branded na puting damit na may halong asul at pulang kulay na sa ibang parte. Anong gagawin ko? Tawagan ko kaya si Tatay Dante? Kaso baka busy yun. Ano ka ba naman, Raisa? Si Tatang Dante na lang kaya? Tama. Mabilis niyang isinara ang washing machine at lalabas sana ng laundry area nang makasalubong niya si Fidel. Kusa na lang nawala ang kulay sa mukha ni Rai habang nakatingin sa kanyang amo. Sir, may kailangan po kayo? Tanong niya at humakbang paatras habang ipinalikod ang damit na hawak. Anong tinatago mo? Seryosong tanong naman ng binata kaya lalong nanlaki ang mata ni Rai at ilang sunod na napailing. Wala po. Ano pong kailangan nyo? Pag-iiba ng dalaga. Ibigay mo sa akin yung hawak mo. Desidido si Rai na hindi ipakita sa binata ang kanyang hawak kaya humakbang siya palayo rito. Ngunit nang maapakan niya ang baretang inilapag niya kanina lang, nadulas siya at nawala ng balanse. Napapikit na lang siya ng mariin dahil inaasahan niyang masakit na pagtama ng kanyang katawan sa sahig. Pero imbes na sahig, matigas na braso ang umalalay sa kanya. Sir Fidel? Marahang usal ni Rai habang nakatingin sa reaksyon ng binata. Itinayo siya ni Fidel kaya't akala niya makakalayo siya rito. Ngunit kinabig ni Fidel ang kanyang balakang upang mapalapit sa kanya. Akin na yung hawak mo. Utos pa nito. Mas lalong hinigpitan ni Rai ang kanyang pagkakahawak sa damit. Wala akong balak ipakita sa kanyang katangahan ko. Baka mamaya maubos ang pasensya niya sa akin at paalisin niya pa ako rito. Mas mahirapan kami ni Tatay Dante kung ganun. Tura ni Rai sa kanyang isipan. Nakatitig naman si Fidel sa mukha ng dalaga na para bang pinag-aaralan niya ang bawat parte nito. Anong hawak mo at ayaw mong ibigay sa akin? Kuryosong tanong pa niya. Dahil nakikita ni Fidel na hindi basta bibitawan ni Ray ang bagay na tinatago nito, sinubukan niyang silipin ang bandang likuran nito. Ngunit dahil sa ginawa niya, bigla na lang tumambol ang kanyang puso sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bakit parang nakakaramdam ako ng kakaiba sa tuwing nakakalapit ako sa babaeng to? Hindi kaya ginagayuman niya ako? Ibinalik ni Fidel ang tingin niya kay Rai at napansin nakatingin ito sa kanyang labi. Walang kisap mata at tinawid niya ang pagitan nilang dalawa. Napahigpit ang pagkakahawak ng binata sa bewang ni Rai at mas idiniin ang sarili. Ito bang pakiramdam ng hinahalikan? Teka, halik? Bigla na lang napabalik sa huwisyo si Rai at sinampal niya ang kanyang amo. Maging siya ay gulat sa kanyang ginawa pero hindi niya alam kung paano magre-react ng tama. Itinulak niya pa ito upang malayo sa pagkakadikit sa katawan niya. I'm sorry. Mahinang usal ni Fidel at sinubukang hawakan muli si Rai. Pero bago niya pa maabot ang braso nito, bigla na lang tumakbo palabas ang dalaga.
Nagiging wala ka ng isip, Raisa. Bakit mo hinayaang mangyaring bagay na yun? Pagalit ni Rai sa kanyang sarili habang papunta siya sa kanyang silid. Mabilis niya ring nilock ang pinto at naupo sa kanyang kama. Anong gagawin ko nito? Paniguradong nakita niya na ang nasira kong damit. Kung tawagan ko kaya si Tatay Dante para mabayaran lahat yun. Kaso, hindi kaya magtaka si Fidel kapag ginawa ko yun? Ano ba naman gusto tong ginawa ko? Napahilamos siya ng muka at pabagsak na nakahiga sa kama. Alam niyang hindi siya basta-basta makakakuha ng sariling pera sa kanyang cards dahil paniguradong malalaman ng mommy niya kung nasaan siya. Mas lalong imposibleng makapangutang siya kay Tatang Dennis. Ano nang gagawin ko? Tanong ni Raisa at napapikit ng mariin. Kahit iwaksin niya sa kanyang isip ang rason kung bakit siya napatakbo, kusa na lang nagpa-flashback sa isipan niya ang ginawa ni Fidel. Napahawak siya sa kanyang ibabang labi kasabay ng paru-paro sa kanyang tiyan. Pangahas ang lalaking yun. Bakit niya ba ako inalikan? Kung buhay ang daddy ko, siguradong bangkay na siya ngayon. Lalo na't siyang unang lalaking nakalik sa akin. Sa kabilang banda, iniangat ni Fidel ang mga damit na nasa loob ng washing. Napaigting ang kanyang panga nang makitang kasama ng damit niya ang ibang kurtina. What the actual hell? Mahinang usal ng binata matapos iangat ang paboritong pantalon na may halong berde at kahel. Inilapag ng binatang pantalon at pupuntahan na sana si Rai para kumprontahin sa mga ginawa nito. Pero kusa siyang napatigil sa paghakbang nang maalala kung bakit tumakbong dalaga. Hindi ko siya pwedeng puntahan dahil out of character ang paghalik ko sa kanya. Pero hindi rin pwedeng hindi ko siya singilin dahil sa mga nasira niya. Inis na umalis na lang siya ng bahay at pilit na ikinalma ang sarili. Nang makarating si Fidel sa isang club, agad siyang kumuha ng alak at sinimulang aliwin ang sarili. May lumapit pa sa kanyang babae ngunit nang maalala ang mukha ng kanyang caretaker, bigla na lamang siyang nawala ng gana. Ano bang nangyayari sa akin? Nung nakaraan, sex na sana, naging bato pa. Tapos ngayon, wala na akong ganang manghalik na ibang babae. Hindi na tama to. Baka kulang lang ako sa tulak ng alak at stress lang sa trabaho. Saad ng binata at sinimulan na ang pagsali ng alak sa kupita. Mula hapon ay nagkulong lang si Ray sa kanyang silid. Kaya nang mabagot siya, dumiretso naman siya sa pool area at doon pinagmasdan ang buwan hanggang sa dinalaw siya ng antok. Kaya nang magising siya kinagabihan, nakaramdam siya ng pagkagutom at dumiretso sa kusina. Pero imbes na ulam ang kanyang unang makita, isang babae ang nadatnan niya sa kusina. Sino ka? Tanong ni Rai sa babae. Napairap naman ang dalaga kay Rai. My name is Anna. Isa akong escort. Hinatid ko lang ang boyfriend mo at wala akong balak na agawin siya sa'yo. Advice lang huwag ka masyadong mag-invest sa boyfriend mo. Lalo na kung ganyan siya palagi tuwing nagtatalo kayo. Inutusan niya akong ihatid siya rito to have some spies on me without knowing I am not Rai. I bet you're Rai? What? Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Gulat na tanong ni Rai. Mukhang bibig ka ng nobyo mo mula pa kanina. Akala ko hindi ka kagandahan dahil mukhang handa siyang magbayad para lang mawala ka sa sistema niya. Pero nang makita kita, bigla akong nanliit sa'yo. Kaya please, Rai, don't settle for less. By the way, hindi na rin ako magtatagal. Alis na ako. Nice meeting you. Nakangiting saad ni Ana. Hindi naman nakahuma si Rai sa kanyang narinig, kaya para siyang gwardya na pinanood lang si Ana sa paglabas nito ng pintuan. Ako? Bukang bibig ng amo ko? She got to be kidding me. Tura ni Rai at ikinabit balikat lang ang narinig. Sinimulan niya ng kumain, pagkatapos ay bumalik din sa kanyang silid.
Napahilot ang dalaga sa kanyang sentido dahil sa dami ng bagay na nangyari sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Bukas na bukas, aalis na ako. Wala na akong balak na dagdagan pang problema ko rito. Baala ng tungkol sa mga damit na yun. Kayang-kaya kong bayaran ng mga yun kahit 100 piraso pa. Kastigo nito sa sarili at pumasok sa CR para sana magsipilyo. Pero mukhang tinataan siya ng kamalasan dahil nadatnan niyang nakahubad sa loob ng banyo ang kanyang amo. Kusang naglandas ang kanyang tingin sa buong katawan nito. Oh my, huwag kang lalapit. Mahinang usal ni Rai at sinubukang lumayo sa binata. Pero bago pa man siya makalabas ng pintuan, nahawakan na siya nito sa kamay at ipinasandal sa pader. Alam kong hindi ikaw ang caretaker ko. Pero kusang gumagawa ng ilusyon ng utak ko para isiping ikaw siya. Will you allow me to savor the moment? Mapang-akit na wika ng binata. Napaawang ang labi ni Rai para sana sumagot sa tanong ni Fidel. Ngunit bago pa siya nakapagsalita, bumaba na ang labi nito at hinalikan siya. Kusa na lang natuod si Rai dahil sa pagiging mapusok ng binata. Iniangat pa nitong kanyang damit at sinapo ang kanyang kanang dibdib. Sinubukan ni Rai na itulak si Fidel pero mas lalo lamang nitong naging mapusok at tila minasahe ang kanyang dibdib dahilan para mapaungol siya. Hindi tamang isipin kung ikaw siya. But I hope you don't mind. Marahang turan pa ni Fidel bago sinapo ang puweta ng dalaga upang maiangat ito at makarga niya. Wala akong nainom na alak pero hindi ko alam kung bakit ako pumapayag sa ganito. Parang nabuhay bigla ang bultahe sa katawan ko dahil sa ginagawa ng lalaking to. Komento ni Rai sa kanyang isipan habang sinusubukang tugunin ang halik na ibinibigay sa kanya ng binata. Maingat na tinanggal ni Fidel ang damit na suot ng dalaga. Pero sa pagdating sa suot nitong underwear, marahas na pinunit ng binata ang huling saplot. Sinubukan namang takpan ni Rai ang kanyang pribadong parte dahil sa hiya. Pero inialis ni Fidel ang kanyang kamay na nagtatakip sa dibdib at pagkababae. Bloody hell. Kusang gumaganang imahinasyon ko na ikaw si Rai. At pinakatitigan kong pinakamagandang perlas sa balat ng lupa. Para siyang kumikinang at handang-handa sa akin. Nakangising wika ng binata, tsaka ipinagpatuloy ang balak sa dalaga. Kusang napaar ko na lang ang likuran ni Rai kahit pa alam niyang sa huli ay maaari niyang pagsisihan ang pagpayag kay Fidel. Pinagsaluhan nila ang init sa buong magdamag, ngunit nang matapos ang ilang ulit na pag-angkin sa kanya ng binata, lumipat siya sa kabilang silid at iniwang mag-isa si Fidel. Wala akong balak na ipaalam sa kanya na ako talaga si Rai at hindi imahinasyon lang. Tingnan natin kung ano ang handa niyang gawin para sa tahasang imahinasyon niya. And I'll cross the bridge when I get there. Tura ni Rai sa kanyang sarili at pagod na natulog sa isa pang guest room. Kinabukasan, maagang nagising si Fidel na hubot-hubad kaya napalinga siya upang hanapin ang nakasama niya ng buong magdamag. Pero mas ikinagulat niya ang silid na kanyang tinulugan. Hindi kaya si Rai mismong kasama ko kagabi? Nakangising usal niya at nag-ayos ng sarili bago hinanap ang kanyang caretaker. Pagkababa ni Fidel, nadatnan niyang nagsusunog si Rai at nakatalikod sa kanya. Good morning. Nakangiting bati niya rito. Napalingon naman si Rai sa binata. Magandang tanghali rin, sir. Napansin mo ba ang kasama ko kagabi? Nasaan siya? Tanong ni Fidel at bahagyang pinag-aralan ang dalaga. Si Ana? Umalis na siya kanina lang. Ang sabi niya sa akin, wag na raw kitang gisingin kasi pagod ka raw.
May pagkain na po sa dining. Gusto mo bang ipaghain kita? Marahang sagot ni Rai. Wala namang mabasang pagkaaligaga si Fidel mula sa kanyang caretaker, kaya napahawak siya sa baba. Yung babaeng kasama ko buong gabi? Bukod po ba kay Ana, may iba pa ba kayong inaasahang darating? Balik tanong naman ni Rai. Parang nanlumo si Fidel dahil sa kanyang narinig. Ibig sabihin lang nun, hindi nga si Rai ang nakasama ko buong magdamag. Akala ko pa naman. Napabuntong hininga na lang ang binata at umiling bilang tugon. Hindi ko rin alam ang pangalan ng kasama ko kagabi. That's why I thought na… Never mind. Kumain na tayo. Pagkatapos, pag-usapan natin ang mga damit na nasira mo kahapon. Dagdag pa ni Fidel at nauna nang lumakad papasok sa dining. Ngunit sa isipan niya, kahit na hindi niya matandaan ang itsura ng escort na kasama niya kagabi, tanging balat na berde sa tiyan nito ang paulit-ulit na naaalala niya. Mabilis na sinunod ni Rai ang iniutos sa kanya ni Fidel. Nagdadalawang isip din siya kung magpapaalam na ba siyang aalis o hindi. Para kong sumusugal sa pananatili ko sa bahay na to. Pero kung kapalit nito'y kalayaan ko mula sa responsibilidad mula kay Mommy, handa akong sumugal ng buo. Katwiran niya sa sarili. Yung tungkol sa mga damit pala, huhulugan ko na lang sa'yo. Kung gusto mo, wag mo na akong pasweldohin. Basta libre lang ang pagkain ko sana rito. Wika ni Rai. Marahang napatingin naman si Fidel sa dalaga. Approximately 200,000 ang lahat ng yon. Halos 2 taon kang walang sweldo nun. Ayos lang sa akin. Kapag nakaluwag-luwag ako, magdadagdag ako ng pangbayad. Tugon naman ni Rai na ikinailing ni Fidel. Samahan mo akong mamili sa mall mamaya. Bibili ako ng mga nasirang damit at kurtina. Pagbibigay alam ni Fidel na tinanguan ng dalaga. Matapos nilang mananghalian, agad silang umalis at dumiretso na sa mall. Habang naglalakad, napalinga si Fidel sa dalaga. Bakit parang paika-ika ka? Tanong ng binata. Namilog naman ang mata ni Rai at mabilis na umiling. Natisod kasi ako kagabi sa kusina habang humahanap ng pagkain. Wala lang po to. Di naman ganon kasakit. Pwede tayong dumaan sa klinik para mabigyan ka ng reseta. Mahirap bumiyahin ng pabayan kapag naandun na tayo sa bahay. Kaya pa-check up na natin para hindi na lumala. Saad ni Fidel. Hindi na sir. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Bukas magaling na ako. Sagot naman ni Rai. Hindi ako pwedeng magpa-check up sa doktor dahil hindi naman paa talagang masakit sa akin. Turan niya pa sa isipan. Habang namimili si Fidel ng kanyang mga damit, nilapitan si Rai ng isang sales lady. Ma'am, you're so pretty! Nakangiting wika ng sales lady na may pilit na Ingles. Salamat. Maganda ka rin naman. Nakangiting sagot ni Rai. Nahalata niyang gulat sa mukha ng babae kaya muli siyang nagsalita. Pinoy ako. Sa foreigner lang ako pinaglihi. Dagdag niya pa. Minamabuti niyang magsuot ng contact lenses buhat nang pumunta siya sa Pilipinas. Agaw pansin kasi ang kanyang asul na mata na namalan niya sa kanyang ama. Talaga po, ma'am? Alam mo, parang nakita ko kayo sa TV nung nakaraan. Di ko lang maalala kung sang channel. Kamukhang-kamukha niyo po yung babae. Wika pa ng sales lady. Sasagot na sana si Rai nang mamataan niya ang pamilyar na figura. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig nang mapagmasdan niya ang kanyang tiyahin sa ina. Sandali lang may CR ba kayo? Kinakabahang tanong ng dalaga. Sa labas pa po, ma'am. Kakanan ka tapos kaliwa lang doon. Tugon naman ng sales lady. Muling sumulyap si Rai sa kanyang tiyahin at mabilis na tumalikod bago pa man makalingon sa kanya. Pahiram na lang nitong polo, parang gusto kong fit ito sa akin. Nagmamadaling pumunta si Rai sa fitting room at patalikod na isinara ang kortina.
Ngunit nang makaharap siya, bigla na lang napaawang ang kanyang labi nang makita ang boss niya na tanging boxers lang ang suot habang hawak ang pantalon. Oh my gosh! Timping sigaw niya at napahawak sa kanyang pisngi. Sinundan niya ang katawan ni Fidel at wala sa sariling pinuri ang bawat hulma ng bawat parte. Tingin dito sa taas. Seryosong wika ni Fidel dahil nagtagal ang mata ni Rai sa kanyang pagkalalaki. Hindi ko sinasadya. Napapalunok pang sagot ng dalaga. Isinandal ni Fidel ang dalaga sa salamin ng fitting room, kaya nabitiwan nito ang hawak na polo. Pakiramdam niya, nag-init siya bigla dahil sa paghagod ng titig ni Rai sa katawan niya. Anong ginagawa mo rito? Magsusukat? Hindi siguradong tanong ni Rai. Napangisi naman si Fidel at itinukod ang kanyang braso sa gilid ng dalaga. Bakit parang may tinataguan ka sa labas? Hindi mo na nga napansin na occupied ng pinasukan mo eh. Lalabas na po ako, sir. Tinabig ni Rai ang binata pero hindi ito natinag. Ganoon na lang ang dagundong sa dibdib ng dalaga nang mas lumapit sa kanya si Fidel. Umpisa pa lang, alam kong may kakaiba na sa'yo. Pero sana wag mong ubusin ang pasensya ko bago ka magsabi ng totoo. Now, tell me, anong nililihim mo? Tanong ni Fidel at bahagyang yumuko upang mapagmasdan niya ang dalaga. Ilang beses na napalunok si Rai dahil sa intensidad na kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit at paanong nagagawang ibahin ni Fidel ang pintig ng kanyang puso. Ang alam niya lang, sa tuwing malapit ang binata, gusto niyang sabayan ang lahat ng gusto nito. Wala po akong tinatago. Pakiusap, Sir Fidel. Huwag niyo po sana kong pag-isipan na kung ano. Kung gusto niyo po, pwede niyo naman akong alisin sa trabaho. Anda po akong bayaran ng lahat ng nasira ko. Tura ni Rai sa kanyang amo. Sa isip niya, gusto niya na sanang lumabas pero pumapasok din sa isip niyang baka makita siya ng kanyang tiyahin at maputol ang kalayaang meron siya. Ano namang thrill kung haayaan kitang makaalis sa poder ko. Huwag ka mag-alala, wala namang lihim na hindi nabubunyag. Nakangising tura na binata at dumistansya sa dalaga. Sinuot ni Fidel ang pantalon habang nakatitig kay Rai. Kitang-kita niya kung paanong namula ang mukha at leeg nito habang nakatingin din sa kanya. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ng binata nang mapansing nakakuyom ang kamay ni Rai na parang nagpipigil ng kung ano. Bagay ba sa akin? Tanong ni Fidel. Napatango na lang si Rai at nag-iwas ng tingin. Napukaw ang kanilang atensyon nang tumawag ang sales lady sa labas. Ma'am, sir, alam ko pong bagay kayo sa isa't isa pero hindi po tamang gawing motel tong fitting room. Wika ng sales lady. Para namang sasabog sa inis si Rai dahil sa narinig habang nakakalokong natawa naman si Fidel dahil sa reaksyon ng dalaga. We are done here. Hindi makapagpigil ang girlfriend ko eh. Pangaasar pa ng binata. Kahit pa nakasuot si Rai ng lumang damit at wala ang kanyang mga alahas, mananatiling siya pa rin ang Duchess sa Denmark. Kaya ang ginagawa ni Fidel sa kanya ay isang malaking kalapastangan sa pangalan at angkan niya. Bakit ko ba hinahayaan ang sarili kong bastusin at hamakin ako ng Fidel na to? Inis na kastigo niya sa isipan at tinitigan ng masama ang binata. Nagsuot naman ng t-shirt si Fidel at muling nilapitan si Rai. Chill, huwag mo akong patayin sa tingin. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Tsaka, ikaw ang pumasok habang nagsusukat ako. I just gave you the privilege na busohan ako. Kumindat pa ang binata at lumabas ng fitting room. Sinilip muna ni Rai ang labas bago niya buksan ang kortina. Pero parang gusto niya na lang lumubog sa lupa dahil sa tingin ng sales lady na kausap niya kanina.
Diyos ko, hindi pong hayaang makapatay ako ng lalaking nagngangalang Fidel Gomez. Piping dasal ng dalaga. Napansin ni Fidel na panay ang linga ng kanyang kasama sa paligid hanggang sa makauwi sila. Sa loob din ng halos 2 buwan, nagiging palagay na ang binata na kasama si Rai. Ang ipinagtataka lang ni Fidel ay kung paanong hindi siya nagiging mapaghanap sa pakikipagtalik, samantalang ang quote niya sa buhay ay the more sex, the merrier. Sir, hindi ka pa babalik sa Maynila? Tanong ni Rai. Napaangat naman ang isang kilay ng binata. Pinapaalis mo ba ako sa sarili kong bahay? Ay, hindi naman po. Nagtatanong lang ako. Nakangiting sagot ni Rai. Sa loob din ng 2 linggo, pinapanatili ni Rai ang kanyang distansya sa kanyang amo. Wala siyang balak na maulit ang nangyari sa kanila ni Fidel. Halata niya rin namang wala yung halaga sa binata. Naasan pala ang magulang mo? Pag-iiba ni Fidel ng usapan. Nasa malayo. OFW yung nanay ko tapos yung tatay ko naman patay na. Sagot naman ng dalaga. Ilan kayong magkakapatid? Sunod na tanong ni Fidel. Umiling naman si Rai dahil dito. Wala akong kapatid, nag-iisa lang akong anak. Tapos yung mama mo abroad pa. Sana di na siya lumabas ng bansa. Kailan ba matatapos ang kontrata niya? Gusto mo rito na lang kayo sa bahay hanggang kung kailan niyo gusto? Para at least hindi na kayo magkahiwalay. Alok ni Fidel na mabilis sa tinanggihan ni Rai. Hindi naman kasi ganun ang gusto ng nanay ko. Mas pinapahalaga niyang pera kaysa sa akin. Alam ko namang lagi niyang sinasabi sa akin na para yun sa future pero 25 years old na kasi ako. Di na ako bata na kailangang ipunan para makapag-aral. Sapat na sa amin ang lahat ng meron kami sa buhay. Hindi ba kayo gaanong close ng nanay mo? Hindi eh. Kahit yung tatay ko, hindi ko gaanong ka-close. Sa sobrang pagsusumikap nila para sa kinabukasan ko, hindi na nila napansin na sila na mismong nawawala sa akin. Dati pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Pero ngayon, pangarap ko na lang na makita ko ng nanay ko. Anong course mo? Kunot noong tanong ni Fidel. Business Administration. Mabilis na sagot ni Rai. Ngunit bigla na lang pumasok sa isip niya, isa siyang mahirap at namamasukang caretaker lang sa bahay ni Fidel. Iyon dapat ang course ko. Pero kasi salat kami sa pera kaya ALS lang ang natapos ko. Agad niyang bawi. Naasang bansa ang mama mo ngayon? Denmark. Sa pagkakatanda ko, nasa Denmark ang kapatid ngayon ni Tatang Dennis. Turan pa ng binata. Bigla na lang kinabahan si Rai sa kung anong susunod na sasabihin ni Fidel kaya inayang na lang ito. Magche-check pala ako ng bibilhin natin mamaya sa grocery. Hindi na nito hinintay ang sagot ni Fidel at nagmamadaling pumunta sa kusina. Ano ka ng kurso? Munti ka na ako dun. Usal ni Rai sa isipan at ipinilig ang kanyang ulo. Sa sobrang okupado ng isipan ni Rai, hindi niya na napansin na nasa likuran niya si Fidel. Sinong kausap mo? Tanong ng binata kaya napapiksi si Rai. Wala sir. Tinitingnan ko lang kung nasa ayos ba ang lahat. Sarili ko lang talaga ang kausap ko. Nagplastar pa ng ngiting dalaga at napapadasal na lubayan na siya ng kanyang amo. Wala ka pong trabaho? Kagabi ko pa natapos. I decided to do my works here. Mas gusto ko kasing magbakasyon pa muna. Sagot naman ng binata. Mag-ingat ka, baka madulas ka niyan. Wika pa nito at lumapit sa dalagang nakatuntong sa upuan. Hindi naman ako nadulas nung nakaraan, kaya napatili na lang si Rai nang mawalan siya ng balanse. Agad namang nasalo ni Fidel ang dalaga at naiiling na tiningnan ito. Lapitin ka talaga ng disgrasya. Nung nakaraan, masakit na yung paa mo dahil natapilo ka. Tapos ngayon, kung hindi pa kita nasalo, baka nabagok na yung ulo mo sa sahig. Kasi ikaw pumunta ka rito.
Kada malapit ka sa akin parang napapahamak ako. Kastigo naman ni Rai. Patalak na natawa naman si Fidel at ibinaba ang dalaga. Anong ako? Matuto ka ngang magpasalamat. Yang katarayan mo, laging nawawala sa lugar. Napatikom naman ang bibig ni Rai kahit na gusto niya pang sagutin si Fidel. Of course, she knows better. Hindi naman siya maaaring lumaban sa kanyang amo. Sorry po, salamat sa pagsalo. Handa akong saluhin ka palagi. Tura ni Fidel. Sa 5 salita na narinig ni Rai mula sa binata, parang pinagkarambola ang kanyang puso. Napahinga na lang siya ng malalim at nag-iba ng tingin. Sana, totoo talaga yung sinasabi mo. Dahil nahuhulog na talaga ako. Mahinang wika niya. Ano? Di ko masyadong narinig. Pakiulit. Tura naman ni Fidel. Tara na po sa grocery store. Nakangising sagot ng dalaga at hinaltak ang braso ni Fidel. Habang nasa biyahe sina Fidel at Rai papunta sa bayan, nakatulog ang dalaga. Kaya malayang napapagmasdan ng binata ang maamong mukha ni Rai. Hindi ko nakita ang sarili ko noon na makukontento sa pagtingin lang sa iisang babae. Tinuturuan mo talaga akong baguhin ang pananaw ko sa buhay, Rai. Nakangiting wika ni Fidel at iniayos pa ang takas na buhok ng dalaga. Nang magising si Rai, naalimpungatan siya nang makita ang mukha ng kanyang amo na nakatunghay sa kanya. Kanina pa tayo? Wala pang tayo pero kanina pa tayo nandito. Nakangiting sagot ng binata. Punasan mo yung laway mo na tumutulo. Napaupo naman ng maayos si Rai at pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Pero nang malaman niyang binibiro na naman siya ng kanyang amo, ay sinamaan niya ito ng tingin. Joke lang kasi. Natatawang tura ng binata at bumaba sa sasakyan tsaka umikot sa side ni Rai. Mamimili na tayo, kamahalan. May kung anong haplos sa puso ang naramdaman ni Rai dahil sa pagkakasabi ni Fidel ng kamahalan. Napangiti na lang siyang tinanggap ang kamay ng binata at pumasok na sila sa grocery store. Kung mahihiling lang ni Rai na humaba pa ang panahon na nasa Pilipinas siya, ay nagawa niya na. Kung sana lang talaga, pwede kong bigyan ng solusyon ng problema ko. E di sana, masaya ako kasama sina mommy at daddy. Tura ng dalaga. Napapano naman dyan? May pabuntong hininga ka pang nalalaman. Wala. Teka, kukuhanin ko lang flour doon sa kabila. Hanapin mo yung iba rito para mapabilis tayo. Nakangiting saad ni Rai. Aba, ayos. Inutusan mo pa ako. Rinig pa ng dalaga na isinagot ni Fidel kaya lalo siyang napangiti. Habang hinahanap niya ang ingredients na gagamitin, may isang babaeng lumapit sa dalaga. Riza. Usal ng ginang at nanlalaking matang nakatingin sa dalaga. Ikaw nga, iha. Natigil naman si Rai sa pagkuha ng syrup at tiningnan ang taong iniwasan niya kamakailan lang. Sino po kayo? Si Tita Rio mo to. Pakilala pa ng ginang. Napalunok naman si Rai at hindi ipinahalata ang kabang nararamdaman. Hindi ko po kayo kilala. Don't play like that, Riza. Your mom called me about you. Tugon naman ni Rio. Hindi ko po alam ang pinagsasabi nyo. Hindi po Riza ang pangalan ko. Giit ng dalaga. I won't buy it, Riza. Kahit pa magsuot ka ng contact lenses, hindi madaling itangging kamukha mong daddy mo. Kung hindi mo sasabihin sa akin na totoo, tatawagan kong mommy mo at isasama kita sa kanya. Aniya ng ginang. Habang inilalagay naman ni Fidel ang ibang bilihin sa cart, tanaw niya si Rai na may kausap na babae. Nilapitan niya ito ng bahagya at pinakinggan ng dalawa. Nangunot pa ang noon ni Fidel nang maringgan si Rai ng isang matigas na accent mula sa ibang bansa. I won't tell your mom as long as she won't ask me. Turan pa ng ginang at nagpaalam sa dalaga.
Nang makaalis ang babaeng kausap ni Riza ay doon lamang lumapit si Fidel. Sino yun? Ha? Kanina ka pa? Tinatanong ko kung sino yun. O wala, nagtatanong lang kung nasa ng karne. Sinabi niyang may mommy ka at tinanguan mo siya. Sinong babaeng yun, Ray? Umuwi na tayo. Sa bahay na lang ako magpapaliwanag. Pinal na sagot ni Ray. Hindi naman na nagsalita pa si Fidel at sinunod ang kung anong gusto ng dalaga. Pinagkakatiwalaan niyang si Tatay Dennis kaya alam niyang hindi siya nito ipapahamak. Pero gusto pa ring malaman ni Fidel kung bakit nagsinungaling ang mga ito sa kanya. Tawagin mo na lang ako kapag kakain na. Wika ng binata nang maibaba lahat ng ipinamili nila. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Ray at nag-umpisa ng magluto para sa kanilang gabihan. Gumawa rin siya ng cake na kanyang paboritong handa sa bawat kaarawan. Wala siyang lakas ng loob na tawagin si Fidel sa silid nito kaya nag-ayos na lang siya ng tray na dadalhin para sa binata. Sir, nandito na pong pagkain niyo. Hindi sumagot ang binata kaya naisip ni Ray na nasa CR ito. Kaya naman minabuti niyang pumasok na lang sa silid nito. Pagkapasok niya, nadatnan niyang nakaupo si Fidel sa gilid ng kama. I see. Ayaw mo akong kasabay. Turan ng binata at napaira pa kay Ray. Hindi naman sa ganun, sir. Baka lang busy ka kaya ako inakyat to. Aniya ng dalaga at inilapag ang tray na kanyang hawak. Maupo ka rito. Pautos na tura ni Fidel at tinapik pa ang katabing espasyo. Sinunod naman siya ng dalaga kaya pumaharap siya rito. Gustong-gusto ko magalit sa'yo kasi hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Nadamay pa si Tatang Dennis para lang pagtakpan ka. Ngayon, Ray, gusto ko malaman ng totoo. Huwag ka naman sanang magsinungaling sa akin. Kahit katiting. Napakagatlabi si Ray at yumuko. Tama ka sa hinala mong half ang nationality ko. Taga Denmark ang father ko at Filipino naman si mommy. Totoong 25 years old na ako pero hindi totoong hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. I am one of the top students ng Harvard. Nakilala ko si Tatay Dante dahil siyang butler ko noon. Ibig bang sabihin may connection ka sa pamilyang pinaglilingkuran niya? Napatango naman si Riza. Isa ako sa tagapagmana ng mga Zulueta. Kinamalasan dahil ako lang iisang anak ng dad ko. Kaya automatikong napasa sa akin ang ari-arian niya. Maging ang responsibilidad niya bilang Duke. Baka sa mukha ni Fidel ang pagkagulat sa sinabi ni Ray. Pinanood pa ng binata kung paano inalis ni Ray ang contact lenses na suot ng dalaga. What the bloody hell? Hindi makapaniwalang usal ng binata. I am Riza Zulueta from the state of Hillary. Pagpapakilala ni Ray sa binata. Imbes na salita ang isagot ni Fidel, kinabig nitong dalaga at hinalikan. Damn it! Kahit paulit-ulit mo akong sinungalingan, ayos lang sa akin. Mahinang wika ni Fidel. Ang halikan mo ko sa pangatlong ulit ng walang permiso'y katumbas ng kamatayan sa lugar ko. Wala ka sa lugar mo, kamahalan. Pero hihingi ako ng permiso sa'yo. Maari ba kitang mahalikan, kamahalan? Seryosong tanong ng binata na ikinangiti ni Riza. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo, Mr. Gomez? Mapanghamon na wika ng dalaga. Sisikapin kong mapapayag ka. Pagkasabi noon ay muling hinalikan ni Fidel si Riza. Halos tumalon palabas ang kanyang puso nang tugunin ng dalaga ang halik niya. Inihiga niyang dalaga sa malambot na kama at dahan-dahang iniangat ang suot nitong pang-itaas. Yes, you may. Pagbibigay permiso ni Riza sa binata, nang titigan siya nito na tila nagpapaalam na alisin ang damit niya.
Bigla na lang napamura si Fidel dahil muli niyang nakita ang berdeng balat. Ibig sabihin, ikaw yung… Love, pwede bang maulit? Hindi pinatapos ni Riza ang sasabihin ng binata nang halikan niya ito. Buong giliw namang sinagot ni Fidel ang mainit na halik niya. With that, he felt happy and contented. Pinagsaluhan nila ang buong magdamag na tanging sila lang ang nagkakaintindihan. Hinagkan pa ni Fidel ang noo ng dalaga matapos ang unang pagsisiping nila. Para saan pala yung cake? Nag-bake ka? Tanong ng binata. It's my birthday. Paborito kong handa ang cake mula pa noon. Marahang sagot ng dalaga. Nakaisip naman ng kakaiba si Fidel at kinuha ang cake. Hindi ako mahilig sa matatamis. Inilagay niya ang icing at ibang toppings ng cake sa tiyan at dibdib ng dalaga. Pero mukha ngayon, paborito ko na rin ang cake. Wika pa ng binata at dinilaan ng icing. Halos na ulit pa ng ilang beses ang nangyari kina Riza. Hindi ako naging intimate sa kahit na sinong lalaki noon pa man. Pero hindi rin naman ako nagsisising ibigay ang sarili ko kay Fidel kahit na hindi ko pa siya nobyo. Tura ng dalaga sa isipan habang pinapaliguan siya ng binata. I'm sorry kung hindi kita naalagaan ng maayos nung una natin. Kung alam ko lang na ikaw yun, edi sana naingatan kita. Sambit ni Fidel at sinuotan ng malaking t-shirt ang dalaga. Gusto ko na lang matulog. Tugon naman ni Riza at nahiga na sa kama. Napangiti naman si Fidel at niyakap ang dalaga. Sleep well. Happy birthday, love. Kinabukasan, nagbagong ihip ng hangin. Kung noon ay si Riza ang nag-aasikaso kay Fidel, ngayon ay si Fidel na ang nag-aasikaso sa dalaga. Animoy, ang binata na ang sinesweldohan ni Riza sa paraan nito ng pag-aalaga sa kanya. Kamahalan, gising ka na. May lalabas pa tayo para masulit mong pagtambay rito. Tura ni Fidel at maingat na ikinalaw ang braso ng dalaga. Nang hindi magising si Riza, kinintila ni Fidel ng halik ang labi nito hanggang sa leeg. Unti-unti, napapalalim na pala ni Fidel ang ginagawang pagising sa dalaga. Kaya nang marinig niyang napaungol si Riza, ay bahagya siyang natawa. Gising na, love. Malambing na wika ng binata. Nakabusangot namang bumangon ang dalaga. Inaantok pa ako. Tsaka ang sakit ng katawan ko. Reklamo pa nito. Gusto mo bang hindi muna umalis at magpahinga na lang muna? Tanong ni Fidel na sinang-ayunan ni Riza. Kakain muna tayo, tapos pwede ka nang matulog ulit. Sige na nga, tura ng dalaga. Gusto mo bang masolo ulit ang nag-iisang nobyo mo? Pilyong wika ni Fidel. Tempting, pero pass. Kaawa-awa naman ako kung hindi mapapagbigyan. Isa lang, kamahalan. Please? Naningkit ang mga mata ng dalaga at naiiling. Wala akong tiwala sa isa mo, Fidel. Baka 100 ang ibig mong sabihin. Gusto mo atang bedrest lang ako palagi. Natawa naman si Fidel at niyakap ang dalaga. Magpapahinga na nga lang tayo. Ilang linggong dumaan at halos maging aso't pusa sina Riza at Fidel sa kanilang paglalambingan. Marunong ka bang lumangoy? Tanong ng binata. Halika, tuturuan kita. Ayokong maligo kasi maginaw masyado. Katwiran naman ni Riza at naupo sa tapat ng lamesa. Nagbasa na lang siya doon at hinayaang mag-swimming si Fidel ng mag-isa. Ilang sandali pa, napatingin si Riza sa gawin ni Fidel at napansin niyang lampas na sa 1 minuto na nakalubog ang binata. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ni Fidel pero hindi ito sumasagot. Kinuha niya pa ang panlinis sa swimming pool para palapitin ang binata pero hindi ito gumagalaw.
Sa sobrang kaba, napatalon na lang siya sa pool at hinawakan si Fidel. Huli ka! Nakangiting wika ni Fidel at hinalikan ng dalaga sa labi nito. Kinurot naman ni Raisa ang tenga ng binata kaya napadaing ito sa kanya. Kinabahan pa ako. Akala ko na paano ka na. Sa susunod, kapag nalunod ka, hindi na kita lalapitan. Matitiis mo ako? Talaga? Talagang talaga? Talagang talaga. Giit pa ng dalaga. Napangisi naman si Fidel at hinapit ang bewang ng dalaga. Kung di mo ako sasagipin, sabay tayong lulubog. Pilyong wika ng binata at hinila pababa ang dalaga. Sa ilalim ng tubig, hinalikan ni Fidel ang labi ni Raisa bilang oxygen ng isa't isa. Habang lumalangoy ay patuloy lang sa paghalik ang binata. Parang tubig namang nagpapatialon si Raisa sa ginagawa ni Fidel. Paano ko ba papatigilin ng lalaking nagparamdam sa akin ng kakaibang saya? Diyos ko, nawa tamang sugal na ginagawa ko. Piping dasal ng dalaga sa kanyang isipan. Lumipas sa mga araw at linggo na magkasama sina Raisa at Fidel. Lingid sa kaalaman ng dalaga, pinag-aaralan na ng binata ang proposal para sa kanya. Maging ang mga batas sa lugar nila Raisa ay inusisang maigi ng binata. Hindi mo naman kailangang mag-adjust para sa akin. Natatawang wika ni Raisa. Pero syempre, sobrang na-appreciate ko yung efforts mo. Gusto kong maging karapat-dapat para sa'yo, kamahalan. Seryosong wika naman ni Fidel. Nailing na lang ang dalaga at kinatitigan ang kanyang nobyo. Hindi naman importante ang standards ng ibang tao. Isa pa, nasa modern era na tayo. Hindi na ganun karaming nakakaalam ng royalty sa bawat bansa. Kung hindi ko pa nga sinabi sa'yo, baka wala ka talagang idea na meron pa ring dukedom sa amin. I know, love. Nakangiting wika ng binata. Mamaya, pupunta ako sa hotel para kausapin doon ng investor. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Mababagot lang ako sa kakapakinig sa inyong dalawa. Hintay na lang kita rito. Aniya ni Raisa. Pagkaalis ni Fidel, inabala na lang ni Raisa ang kanyang sarili sa paglilinis ng maliit na garden ni Fidel. Nang kinagabihan naman at wala pang binata, inisa-isa niyang linisan ang mga kagamitan sa lamesa. Kaya naman, nang tumunog ang doorbell sa pintuan, masaya niyang binuksan yon. Magandang gabi, my lady. Seryosong wika ng lalaking matagal nang hindi nakikita ni Raisa. Halo-halo ang naging emosyon ng dalaga habang nakatingin sa bisita. Lolo! Pagkasabi nun ay nagunahang pumatak ang luha sa mata ng dalaga. Hindi mo ba kami papasukan, iha? Tanong pa ng lolo ni Raisa kaya napalinga sa likuran ng dalaga at napatingin siya sa kanyang ina. Pasok po kayo. Tura ng dalaga at nagdadasal na sana dumating na si Fidel. Nang makaupo ang lolo at mommy ni Raisa, bigla na lang din niyang nabago ang kilos at pananalita niya na gaya nung nasa ibang bansa sila. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ibabalik kita sa state mo at ipapakasal sa lalaking nararapat sa'yo. Kung iniisip mo kung nasan si Dante, pinaalis ko na siya sa trabaho. Kaya kung gusto mong maibalik ang tatay Dante mo, babalik ka sa estado. Motoridad na wika ng Duke. May iba na po akong mahal, lolo. Hindi po ba pwedeng gayahin ko na lang kayo ni Daddy at magmahal ng hindi kasama sa kinatataasan? Maingat na tanong ng dalaga. Raisa, kami ng daddy mo ay maaring magmahal ng ibang lahi. Lalaki kami. Hindi mapapalitan ang apelido namin. Kaya hindi maaaring ibig mong mangyari. Paliwanag ng lolo niya. Walang sabi-sabing tumakbo palabas si Raisa at sinubukan pa siyang pigilan ng kanyang ina. Ngunit minabuti niyang makasakay sa kotseng pagmamay-ari ni Fidel. Gusto ko munang malaman kung mahal ba ako ni Fidel. Sabihin lang niya na mahal niya ako.
handa akong bitiwan ng lahat ng connection ko sa pamilya namin. Naluluhang usal ng dalaga. Dali-dali niyang minaneho ang sasakyan papunta sa hotel na sinabi ng binata. Ngunit hindi niya inaasahan ang makikita sa lobby. May kayakap si Fidel na babae. Hindi malaman ni Raisa kung saan siya kumuha ng tapang para panoorin ng babae na makipagtawanan sa binatang akala niya ay kanya. Pero bago pa siya makita ng binata, nakatakbo na siya pabalik sa sasakyan. Ang taga-taga mo, Raisa. Hindi naman ibig sabihin na ikinama ka niya, magpapatalo na rin siya sa'yo. Hindi na napigilan ng dalaga na mapahagulgol at murahin ang kanyang sarili dahil nagmahal siya ng taong hindi marunong makontento sa isa. Inayos ng dalaga ang kanyang sarili bago bumalik sa mansyon kung saan niya iniwan ang kanyang lolo at ina. Sasama na po ako. Bagsak balikat na wika ng dalaga. Pagbalik ni Fidel sa kanyang bahay, patay ang ilang ilaw at nakabukas lang ang kanyang gate. Pagpasok niya, nandoon nakaupo ang kapatid ni Tatang Dennis. Tay Dante? Paninigurado ni Fidel at nagmano sa matanda. Anong oras po kayo dumating? Nakita na po ba kayo ni Raisa? Baka po tulog pa siya. Tara, pasok po tayo. Hinawakan ng matanda ang braso ni Fidel. Iho, umalis na si Raisa. Umalis? Saan nagpunta? Tanong ni Fidel. Sinundo na siya ng lolo niya para ipakasal sa kakilala nito. Sagot naman ni Tatay Dante. What? Anong ipapakasal? Paanong anak namin? Tanong pa ni Fidel. Bigla namang nawalan ng kulay ang mukha ni Dante dahil sa sinabi ng binata. Anong ibig mong sabihin, anak? Diyos ko, Fidel, bakit ka pa gumawa ng panibagong problema? Inis na tanong ni Dante. Nabasa ko na batas yun sa kanila. Hindi pwede ikasal ang babae kapag buntis na to ng iba bago ang kasal. Nakangising tura ni Fidel. Maaaring alisin nila sa akin si Raisa. Pero sisiguraduhin kong wala silang choice. Ipakasal sa akin ng babaeng mahal ko. Sa kabilang banda, nasa isang pagpupulong ang pamilya Zulueta patungkol sa sitwasyon ng unika iha na si Raisa. Siguro, sasapat naman ang panahon para maging maayos ang kasal mo kay Eric. Seryosong sambit ng lolo ni Raisa. Napatango naman si Ria bilang pagsang-ayon sa Duke. Matagal naman nang maayos ang kasal na yun. Si Raisa at Eric na lang hinihintay. Handa ka na ba para sa nalalapit mong kasal, Raisa? Kung nasa Denmark ang katawan ni Raisa, alam niya sa sariling nasa Pilipinas naman ang puso't isip niya. Inagpalit niya ba ako ng ganun kadali? Para sa nang pag-aasikaso niya sa akin? Nagpapanggap lang ba siya sa tuwing kasama niya ako? Ni minsan kaya nagustuhan ako ni Fidel? Raisa! Matinding pagtawag ni Ria sa kanyang anak at doon lamang ito napalingon sa gawi nila. Kanina pa kami nag-uusap tungkol sa kasal mo. Matuto kang makinig, iha. Kayo po ba? Nakikinig sa akin? Hindi niyo naman na kailangan ng opinyon ko dahil alam kong nakaset up na lahat ng kailangan. Mukhang kahit anong pigil ko sa gusto niyo, wala ring mangyayari. Katwira ni Raisa. Watch your words, Raisa! Madiing utos ng kanyang lolo. Napapagod na po ako. Napatayong dalaga at sinubukang pumanhik sa kanyang silid. Hindi alintana ni Raisa ang pagsigaw ng kanyang lolo at patuloy lang siya sa paglakad. Ngunit kusa na lang siyang napahinto nang maramdaman ng kakaibang hilo at napabagsak sa sahig. Rinig pa ni Raisa ang sigaw ng kanyang ina at lolo bago dumilim ang kanyang buong paligid. Samantala, matapos na puntahan ni Fidel ang tiyahin ni Raisa na nakatira sa Pilipinas, agad siyang bumiyahe papunta sa lugar na kinaroroonan ng dalaga. Sigurado ka ba sa gagawin mo, iho? Pwede kang mamatay sa ginagawa mo niyan. Kinakabahang tura ni Tatay Dante. Sigurado pa po sa sigurado. Sa totoo lang, ngayon lang po ako naging sigurado sa buhay ko. Huwag ka mag-alala. May last will and testament naman ako na iniwan kaya hindi ka mapapahama kung ano man ang mangyari. Pabirong tura ni Fidel.
Bay, hindi nakakatuwa yung biro mong bata ka. Bumalik na tayo sa Pinas. Hindi teritoryo ang bansang to. Kaya kahit anong yaman mo sa bansa natin, hindi mo madadala lang kung anong meron ka dun. Saad pa ng matanda. Nawala ang ngiti sa mukha ni Fidel at seryosong tiningnan si Tatay Dante. Alam ko pong lahat ng yan. Pero ano naman pong gagawin ko sa Pilipinas kung nandito sa bansang to si Riza? Hindi ba't marami kang kababaihan? Nabanggit pa nga sa akin ni Riza na may inuwi kang babae kamakailan lang. Tugon naman ng matanda. Napabuntong hininga si Fidel dahil tama naman ang sinabi ni Tatay Dante sa kanya. Akala ko nga po ganun lang lahat ng babae. Para sa akin, hindi ko naman din nakalaing makakakilala ko ng isang anak ng Duke na magpapanggap bilang caretaker ko. Lalong hindi ko po inaasahan na mamahalin kong babaeng yun. Kaawaan tayo ng Diyos dahil sa pagmamahal na yan. Siguraduhin mong hindi magagalit ng bastang lolo ni Riza. Dahil kapag inatake yun sa puso, mamamatay rin tayo ng sabay-sabay. Kamot batok na sagot ng matanda at nagpatuloy sila sa nasasakupan ng Duke. Pagkarating nila sa mismong mansyon, halos inaasahan ni Fidel na magiging marahas ang mga tauhan sa kanya. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Bagkus, binigyan pa sila ni Dante ng maiinom. Mr. Gomez, His Highness is waiting for thy presence. Wika ng isang butler. Tinanguan naman ni Fidel si Dante at tinungo ang sinabing library. Pagkabukas pa lang ng pintuan, parang nakita na ni Fidel ang history ng bansa dahil sa makaluma nitong estilo. Mapo ka! Motoridad na utos ng Duke sa binata. Kahit na kinakalaban ni Fidel ang kaba at takot, hindi niya pa rin maiwasang panindigan ng balahibo lalo na dahil lolo ni Riza ang kanyang kaharap. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, Your Highness. Gusto ko pong hingin ng kamay ng apo niyo. Handa po akong gawin ang lahat ng katungkulan o anumang pagsubok na ilalaan niyo. Saad ng binata. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginawa mo sa apo ko? At sa palagay mo ba, ay magagawang pagbayad mo ng anuman para kay Riza? Mukhang hindi kalawakan ang pag-iisip mo, Gomez. Kaya kong tapatan ng yamang ibibigay mo kay Riza. At lalo di hamak na mas mayaman ng apo ko kaysa sa'yo. Mapang-uyam na tura ng matanda. Para namang dinurog ang pagkatao ni Fidel dahil sa narinig. Kahit pa kabilang siya sa youngest billionaire, ay alam niya ang estado nila ni Riza pagdating sa yaman. At hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na makukutya siya dahil sa estado niya sa buhay. Alam ko pong hindi ko kayang tapatan ng kayamanang meron sa pamilya niyo. Lalong hindi ko kayang bayaran ng halaga ng apo niyo. Pero handa po akong ibigay ang lahat para lang makasama si Riza. Hindi man sapat ang pagiging bilyonaryo ko dahil sa kabanayaman niyo pero, Mr. Zulueta, alam kong hindi niyo kayang pasayahin si Riza gaya ng nagagawa ko. Lalong iba ang pagmamahal ko sa kanya kumpara sa pagmamahal niyo. Giit ni Fidel at napansin niyang nagkuyom ng kamay ang matanda. Pero wala siyang balak isuko ang pagmamahal para sa dalaga. Kaya ba niloko mo apo ko? Inis na tura ng Duke. Napakunot noon naman si Fidel. Hindi ko po magagawang lokohin si Riza. Aminado po akong playboy dati. Pero buhat nang makasama kong apo niyo, hindi na po ako gumawa ng anuman sa sino man. Kung ganun, sino kasama mo sa hotel? Nakita kanyang may kayakap kaya sumama siya sa amin. Kaya ganun na lang galak sa puso ko nang ikaw mismo pumunta rito. Di na ako mahirapang hanapin ka sa bansa mo para lang bawian ang buhay. Nakangising tura ng matanda. Napamura naman sa isipan si Fidel pero hindi niya ipinahalatang halos manginig na ang kanyang kamay sa kaba at takot. Mahal ko po ang apo niyo. Kung ilalayo niyo po siya sa akin, parang nawalan na rin po ako ng kaluluwa. Pinapangako ko na hindi kailanman sumagi sa isip kong lokohin si Riza. Pumunta po ako rito para patunayan ang sarili ko at upang pakasalan siya. Itinutok ng Duke ang baril sa bandang noo ni Fidel. Is there any last words?
Napapikit na lang si Fidel at piping napadasal ng pagsisisi sa kasalanang nagawa niya sa mga kababaihan noon. Pakisabi po kay Riza na mahal ko siya. Mahinang usal ng binata. Ang inaasahan ni Fidel ay putok ng baril ang kasunod na maririnig niya. Kaya ganoon na lang ang gulat niya nang tumawang matanda at nilapitan siya. Natutuwa akong makilala ka bago man lang ako pumanaw sa mundong to. Alam kong matalino kang tao dahil binuntis mo ang apo ko bago pa siya may kasal sa iba. Kaya naman sa makalawa, matutuloy ang kasal na hinihingi mo. Nakangising wika ng matanda. Halos gustong sumigaw ni Fidel dahil sa sayang nararamdaman. Maraming salamat po. Pangako, mamahalin ko po ng gusto si Riza. Hindi po masasayang ang tiwala niyo. Siguraduhin mong matutupad ang pangakong yan. Dahil laging nakahanda ang baril ko para ihatid ka sa impyerno kung sakaling saktan mo nga po ko. Saad pa ng Duke. Napatango na lang si Fidel at mahigpit na niyakap ang matanda. Paulit-ulit pa siyang nagpasalamat dahil nakahanda ng lahat at tanging sila na lamang ni Riza ang hinihintay sa simbahan. Sa pamamalagi ni Riza sa estado na pagmamayari ng kanyang ama, mas naging malapit sila ni Ria sa isa't isa. Anak, wala ka bang gustong kainin? Tanong ng ginang at naupo sa tabi ni Riza. Gusto ko po ng bagoong, Mami. Kaso mahirap makahanap nun dito. Naluluhang sagot ni Riza at napahimas pa sa kanyang maliit na tiyan. Hayaan mo na, Mami. Kaya ko pa namang tiisin hanggang sa matapos ang kasal na to. Bigla namang napayakap si Ria sa kanyang unika iha. Matagal na rin pala tayong hindi nagkakasama. Tapos kung kailan maayos na tayo, tsaka ka naman ikakasal at mawawalay sa akin. Sana mapatawad mo na kami sa lahat ng pagkukulang namin sa iyo ng daddy mo. Mahal na mahal ka namin to the point na nawala na kami ng panahon para lang masigurong hindi ka maghihirap kapag wala na kami. Mommy, ayos na sa akin yun. Mahal na mahal ko rin naman po kayo ni daddy. Tsaka gusto kong kalimutan ng hindi natin pagkakaunawaan at bumuo ng masayang alaala. Isa pa, hindi ka naman mawawala sa tabi ko. Sisiguraduhin kong kasama kita kung saan man ako magpunta. Nakangiting pahayag ni Riza. Mahigpit pang napayakap ang ginang kay Riza at hinagka ng noon ito. Napakaganda mo, anak. Dalangin kong kaligayahan mo sa taong makakasama mo habang buhay. Kusa na lang bumikat ang pakiramdam ni Riza dahil alam niyang matatali siya sa taong hindi siya liligaya. Nang malaman niyang pinsan lamang ni Fidel ang kayakap nito noon sa hotel, gusto niyang pagsisihan ang ginawa niyang pag-alis sa piling nito. Ngunit sabi nga ng ilan, nasa huli ang totoong pagsisisi. Sana makayanan kong hindi tumakbo palabas ng simbahan. Usal ng dalaga sa isipan habang naglalakad siya papunta sa dulo ng altar. Nakatalikod sa kanyang binatang kanyang papakasalan kaya't wala pa rin siyang ideya sa mukha nito. Nang makatapat ni Riza ang kanyang lolo, mabilis niyang isinabit ang braso sa braso ng Duke. Nakangiti ito sa kanya kaya pilit siyang ngumiti pabalik. Napakaganda mo, iha. Kuha mong mata ng iyong ama. Dalangin ko, parating ikaliligaya mo, apo. Wika pa ng lolo niya at nagpasalamat naman siya. Gusto na sanang matapos ni Riza ang araw at ituring na bangungot ang kanyang kasal na biglang humarap ang binatang naghihintay sa kanya. Fidel? Mahinang usal ng dalaga. Paanong ikaw ang nandito? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Wala ka bang bilib sa akin? Sabi ko sa'yo, handa akong sumuong sa bagyo. Makasama lang kita. Nakangiting sagot ng binata. Sabay silang humarap sa pari upang tanggapin ang basbas. Dahil kalimitang taga-Denmark ang bisita, dito rin nagmula ang paring magkakasal sa kanila. At malayo sa kinaugalian ng Pilipinas, mabilis ang kasal sa tradisyon ng pamilya Zulueta.
Nagdasal pa ang pari bago nagbasbas ng holy water. Love is the only conqueror that defeats every negative aura of life. Kinuha pa ng pari ang kamay ni Rise at Fidel bago muling nagdasal ng pasasalamat. To sanctify this sacred marriage, I pronounce you, Mr. Fidel Gomez and Lady Rise Azueta Gomez, as husband and wife. Nakangiting turan pa nito. Dahil wala sa tradisyon ng pamilya ni Rise ang belo, hinapit na lang ni Fidel ang dalaga at marahan itong hinalikan. Nagpalakpakan naman ang ilang bisita at ang iba'y napapasigaw pa. Binuhat ni Fidel ang kanyang asawa palabas ng simbahan habang sinasabuyan naman sila ng puting bulaklak. Hindi ba talaga tayo pwedeng tumakas? Isang pilit ng ngiting pinaskil na binata kahit kating-katinang masolong misis niya. Natawa naman si Riza dahil sa inaakto ni Fidel. Hindi talaga pwede. Malalagot tayo kay Lolo kapag bigla tayong nawala. Kasama sa kultura namin to kaya magtiis ka. Pangasar pa ng dalaga. Willing ako sa kahit na ano, basta para sa'yo. Nakangiting sagot naman ng binata. Matapos ang halos 8 buwan ng paghihintay, ipinanganak ni Riza ang malusog na supling. Lahat naman ay naging masaya nang dahil sa bata. Maging ang magulang ni Fidel ay nanirahan na sa kalapit bahay ng lolo ni Riza upang mabisita ang apo nito. I love you, my retired playboy. Nakangiting tura ni Riza at kinintila ng halik ang asawa. Pumaibabaw naman si Fidel sa misis niya at pinalalim ang halik nito. I love you more, kamahalan. Saksi ang langit kung paanong nag-cruise ang landas ng 2 taong may magkaibang mundo. Si Riza na naghahanap ng kalayaan ay nakasumpong ng taong magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Samantalang napatunayan ni Fidel na kahit babaero ay handang magbago basta nagmamahal ng totoo.